Sir Nick Gyongko yung kumbaga yung plano at kung ano pong klaseng laban ang ibibigay sa kanya dito po sa unang tanong na ito. At tinanong siya regarding po sa training po ni Casimero. At ito po ang sagot ng kanya pong interpreter. Hindi niya naman alam kung how the way mag-train si Casimero through other discipline like, paano ano. So, under this promotion, so kasi subaybayan niya yung kung paano magiging training ni Casimero. At kung makikita niya talaga namang kaya niyang palakasin pa, so pwede, doon pa lang papasok yung mga promises kung saan niya dapat itapat. Okay, so ang nangyari po dito, tinanong po siya kung sino yung mga gustong itapat. Parang alam din po mismo, again, wag po magagalit yung mga fan alam po din mismo ni Koki Kameda na may parang medyo may issue kay Casimero. Titingnan niyo muna yung training bago siya, kumbaga, magsabi kung sino yung mga itatapat. Kumbaga, kailangan daw niya makita muna yung disiplina ni General Casimero. Tusubukan muna si Casimero ni Koki Kameda. Yung po pinaka-importanting na nasabi niya dyan sa interview na yan bago siya mag-commit kung sino po yung mga itatapat daw umano. Kay sumalakas na testing yun. yes. So, dahil nga kapapasok lang, iano muna niya. Titignan niya muna yung training kung paano. Siyempre sa isang boxer or athlete, kailangan yung self-discipline na mga ganun. Pagka alam niyang potential pero kung halimbawa disiplinado, kayang palakasin pa. So, pwede siyang promise na ilaban siya sa mga malalaki. Bakit siya concerned na... Okay. Ito no. So halatang-halata naman na sa na parang may reservation si Kameda. So kasi tinanong ko sino yung mga malalakas, sinanong kagad namin sino yung malalakas na ilalaban kay Casimero. Hindi daw basta-basta nangako si Koki Kameda kasi titingnan niya muna daw yung disiplina. Okay? Titingnan niya daw muna yung disiplina, titestingin daw niya muna si Casimero. Yun po yung sinabi ng interpreter. Maliwanag naman po yan, ano? Okay. Ito po yung bago. So, kaya naman wag po magagalit yung mga fans sa akin pag sinasabi kong, pag titingnan daw muna. Okay? So, ito po, tuloy natin. Ito, nagtanong ako dito, nag-follow up ako. may alam niya yung mga dati naging issue. Ito, ulitin ko. Yung self-discipline na mga ganun. Pagka alam niyang potential pero kung halimbawa disiplinado, kayang palakasin pa. So, pwede siyang promise na ilaban siya sa mga malalaki. Bakit siya concerned na alam niya yung mga dating naging issue ni Casimero sa overweight? Medyo sa tingin ko alam niya yun. Kaya siguro tututukan niya. Nagpa-practice siya siguro. Nagte-training siya sa under Kameda. At meron ba siyang say kung saan magte-training si Casimero? Okay. So, aware si Kameda sa mga issue ni Casimero regarding overweight. So, which is dapat lang as a promoter, dapat alam niya kung ano yung pinasok niya. So, kaya naman, tinatanong siya tungkol sa trade. Usually, pag promoter ka, hindi na muna kailangan tanongin sa mga manager mo na dapat nag-aasikaso dyan. So, pag si Casimero talagang ang promoter niya, isa rin po sa nag-aasikaso ng kanyang trainer. So, kumbaga, babantay sarado pa rin siya dito. Medyo hiya ng konti, nabantay sarado siya dahil sa training. Kumbaga, may potential pero babantayan daw, iti-testing muna. Okay? Yan na po galing sa interpreter po, hindi po akin sana po maintindihan niyo po na ako po ay tagapagbalita lamang ng katotohanan. Hindi ko po hate si Casimero, magagalit si Casimero sa akin, pero iyan na po mismo. Okay? So maganda yan, pero sa mga fan po ni Casimero na sasabihan naman natin sa disiplina ay magagalit. Okay? Pilipinas kung sakaling maglalaban na or ipapatrain niya sa Japan. Ulitin natin. Kaya siguro tututukan niya. Nagpa-practice siya siguro. Nagte-training siya sa under Kameda. At meron ba siyang say kung saan magte-training si Casimero kung sa Pilipinas kung sakaling maglalaban na or ipapatrain niya sa Japan? Or pati yung trainer, mayroon ba siyang say doon? Eto na, running. So, regarding sa training, Casimero,
トレーニングどこか日本かフィリピンか、それはなんか社長のプラインはなんかそういっぱい昨日カシメロと一緒にはい話した。はい日本も一つはい考えられる。はいでさっき言ったキルギスタンもあります。でスパーリング、スパートレーニング、はいキキルギスタン、強いボクサーいっぱい。ああそうですねオリンピックでメダル取ったボクサー、はいオリンピアン、はいわかる？はいオリンピックでメダルのはいボクサーもいっぱいいる。はい強いボクサーばっかり。はいはい日本もいっぱいいる。あだからカシメロが日本とかそのキルギスタンとかキルギスタンキルギスタンキルギスタンわからない？あキルギスタンもう一回ですかじゃあまず聞いて。カントリーね。あだキルギスタンキルギスタンキルギスタン。はいはいはいはいっていうところでいろんなところでトレーニングしようとスパーリングの。あ OK Ah, okay, ミ okay. ーティングで話してカシメロも OK。 yes kagabi raw Ako, naintindihan ko na agad ng konti. Now, syempre, may mga ibang na pick up ko. Parang sinabi dito na parang ida-training siya sa Japan, na dadalhin siya sa Kyrgyzstan para makipag-sparring sa, ang tawag dito, para makipag-sparring sa mga Olympian sa Kyrgyzstan, which is a place po in Central Asia. So, sa mga nanonood po, sa Central Asia, which is good. Ibig sabihin, kahit paano talagang may cure pa rin sa kanya si Kameda para lang maging focus siya sa training. Kasi kung kung dito siya, nako, mahirap talaga. So maganda talaga kung malayo mag-training si Casimero at i-focus niya yung sarili niya sa boxing. Kasi kung dito-dito na naman at nandiyan na naman yung mga istorbo at pa-vlog-vlog na naman, hindi po maganda. So, mas maganda po talaga yung sa ibang lugar siya magte-training, maka-focus po siya sa training. Okay, tuloy po natin. plan sila na nag-meeting sila kagabi. So regarding sa training kung saan sila magte-train, nabanggit nga na pumayag si Casimero sa Japan din magte-training sila. And then sa ano rin yung Kyrgyzstan. Okay. Kasi nasa isip niya na sa Kyrgyzstan daw yung mga Olympia ng mga boxers, mga matitibay. So mas maganda may train siya, may spar siya para masubukan ng gusto. Which is kaya na si Luis Neri, sinayin din niya, may plano ba siyang paglabanin si Luis Neri at saka si Casimero? Over the 180-pound weight limit. Dali lang po Okay. Okay, so pinos lang ng konti. Ang pinaka tinanong ko na, diniretso ko na kasi hype dahil sinahin niya si Luis Neri at saka si etong si Casimero. Ang tanong ko, dahil sinahin niya pareho yon, balak niya pang paglabanin kasi nag-aanuan sa social media, kumbaga nagbabanatan na sa social media. So it only makes sense for me to ask that question. So, sasagutin po yan afterwards. So, basahin ko muna yung mga ilang comment dito. Iyak na naman mga bashers ito. Sana di kasama sa Kyrgyzstan. Hindi ko alam, football na. Huwag naman siguro. Kawa na. Okay, guys. So, again, maliwanag po yan, ha? Okay. Ito na po ang pagpapatuloy natin. Okay. Yes, sir. Okay. Sinayin niya rin si Luis Neri. Luis Neri at saka si Casimero. Online. Plano niya ba ang paglabanin? Planningはありますか？これからそれはネリとカシメロ、はいそのランキングね、ランキング世界ワールドランキング、ランキングあとクラスウェイト、ラスベイスーパーバンタム、フェザー、ここは一緒になると、で2人が一緒のそのレベルだったら2人が戦うことはある。セームクラスね。セーム。2人が戦う、2人がファイトすることはあります。ああ、OK。ウェイトがクラスが違う。クラスは違う。ウェイトはフェザーウェイ、スーパーバンタム、はい。 Yeah. 2つあるから、はどっちでやるかい。OK。わからない。あでまだ2人こ
今季もまだ試合まだ2人の試合をプロモートしてないから見てないからだから初めて次ファーストウェイファーストファイト2人わかります Okay. わかりますかはい、バンタムウェイとスーパーバンタムウェイスーパーバンタムウェイとフェザーウェイフェザーウェイ。で、で今季1回試合見る試合にも。だからネクストイヤNext year. ーだから2人戦うからない So, so bali, inaano niya, sa pagkakaintindi ko, ano yan sir, bantamweight yan. Super bantamweight, featherweight, magkaiba silang division. So, magkaiba kasi. So, titignan niya kung saan papasok doon, kung halimbawa. Pero, ano pa lang yun. Pero featherweight na si Casimero na laban. Featherweight. Si Casimero featherweight. カシメロスのバンタムフェザー You don't know yet. Okay. Pwedeng, Okay. Alright. So, ganito po yan, ano? So, tinanong po natin, kasi medyo nahihirapan din yung translator mag-translate, kung paglalabanin ni Koki Kameda, si Luis Neri at saka si Casimero. Sabi niya, ako naintindihan ko ng kahit papano na magkaiba daw yung division ng dalawa. Isa daw super bantamweight, isa daw featherweight. Which is medyo may conflicting report kasi yan. Sinabi aakit na daw ng timbang. So, ngayon pala alam na natin na hindi pa pala sigurado na aakyat pa si Casimero dahil miski si Koki Kameda hindi pa siya sure kung ilalaban niya sa super bantamweight or sa featherweight si John Riel Casimero. Kasi bilang isang promoter po, alam din ni Koki Kameda na mas may pakinabang din si John Riel Casimero kung siya po ay magpapatuloy na lumaban sa super bantamweight kasi doon siya nakarank na eh. Sa featherweight, hindi naman siya nakarank. So, kumbaga, pinag-iisipan niya pa yung ranking daw umano ng dalawang boksingero at saka yung ang tawag dito, yung division ay magkaiba. So, kaya naman, nung nag-follow up ako, sinabi ko dito, ito po bang si Casimero ay lalaban ba talaga sa featherweight or ano? So, ang sagot po ni Kameda ay hindi pa siya sure pero parang kita natin na super bantamweight pa rin niya gustong palabanin itong si John Riel Casimero. Okay? So, maliwanag naman po yan. So, uulitin ko po ng konti. Super bantamweight at featherweight, magkaiba silang division. Magkaiba kasi. So, titignan niya kung saan papasok doon, kung halimbawa. Pero, ano pa lang yun. Pero featherweight na si Casimero na laban. Featherweight. Si Casimero featherweight. カシメロスのバンタムフェザー You don't know yet. Okay. Pwedeng bumaba. Yung next fight niya, activity fight sa December pa. December, activity fight. Activity fight. Okay. Ito na. Yung pinakatanong, no? So, ang tinatanong nyo, yung next na laban ni Casimero, ano ba yung magiging next na laban ni Casimero? Isa bang big fight or isa bang activity fight? Ano sa tingin nyo guys, ang sunod na laban ulit ni Casimero? Isang big fight or isang activity fight? Ano kaya ang isagot dito? Pa-comment nga. Isang big fight or isang activity fight lang muna? At ano sa tingin nyo guys? Sige, comment nyo muna guys. Salamat po sa lahat po ng mga nanonood. Hindi po ayos yung pag-translate. Medyo mahirap yung pag-translate. So ano sa tingin nyo? Yeah, kasi syempre kailangan natin matanong. Again, ako po ay nagtatanong ng tama na maayos para po sa inyo, no? So ito. バンタム Super bantam. Pinag-iisipan pa lang niya. Still thinking. カシメロね Okay. Okay. Super bantamweight daw niya iniisip palabanin si Casimero sa next. Okay, super bantamweight niya gustong palabanin sa Casimero next. Okay. Ano naman ang plano niya ngayon kay Lubert? Kaya Kenneth Lover. Okay. So siningit dito, pero mamaya-maya pag-usapan din natin. So ito ang medyo masaklap na katotohanan dito, guys, no? Medyo ilang beses kami nagtanong kay Casimero, medyo tentative ng konti yung kanyang sagot. Kumbaga, gusto niya munang masubukan si Casimero, alam niyang may potential si Casimero, alam niya magaling si Casimero.
Kaya niya yan sinain. Alam din niya. Sinabi ko kasi sa kanya, sinabi ko sa kanya nila na sikat talaga si Casimero dito sa Pilipinas. Marami siyang follower dito sa Pilipinas. Pero it's very obvious na he's very aware of the issues of Casimero and he want to make sure as well. Kaya nga babantayan siya, sabi dito, tapos dadaling pa siya sa Kyrgyzstan para makipag-sparring sa mga Olympian doon sa Kyrgyzstan. So, yun po yung mga gagawin sa kanya. So, para lang po matulungan si Casimero. Hindi po yan para asarin, ano? Para hindi... Diyan po ay para matulungan si Casimero makapag-focus at maibalik po ang kanyang forma. So, tingnan natin, ano? But ito po muna mabilis para po kay Kenneth Luber din. Tanong din. 今今回はテニスラバー。両馬は見たラバーのプラン。なんかプランはありますラバーは今回勝ったら、次、今プランは、あれなんていうの？挑戦者決定戦。でもそれ余裕変に入ってくるかなまた。こんなニュース見たら変な入ってくるかな。あ、そうなの？ Yan, nag-uusap sila regarding kay Kenneth Luber. この試合勝ったら、次、IBF Hindi daw na-translate na maayos. 挑戦者決定戦っていうのはエリミネーター IBS? IBF バンタムウェイ Eliminator. Okay, kung sakaling Okay. October. this fight kung mananalo. After this fight. Okay, got it. Posible ba na Wins, he'll fight for a world title in December? Eto, kailan sir? This October? October, if Luber wins the fight in October, is it possible that he will fight for the world title in December? Jugatsu ga kattara, Lyober sa Okay, isa pa ito, no? Gusto ko lang sabihin. Pause ko lang sandali. Gusto ko lang sabihin to, So, si Luber may laban ngayon. And today is August 16, August 17 laban siya. Tapos, papalabanin na naman siya sa October. Ganun kabilis. Hindi pa rin nakakaisa si Casimero. Kailan ba niya papalabanin pa si Casimero? Sa December pa. Ang tagal. So, sumaga si Luber, palaban na ngayon. August, September, October, papalabanin na naman si Kenneth Luber. Tapos, tinatanong pa dito kung papalaban siya sa December. Kumbaga, nakakatatlong laban ni si Kenneth Luber, mag-iisa pa lang si General Casimero sa December. Just, think about this. まあ短いからpinag-iisipan niya pa to. まあそこはケネス・ラバーのコンディションコンディションがわからないから短いからコンディションが OK だったらディセンバータイトルマッチもできるかもわからない Okay, わかりました。コンディションがダメだったら多分目がカットしたとかそうですね。拳が痛いとか Okay, since pag halimbawang hindi niya pa kasi napakaikli po ng very short time po para kaya hindi pa niya alam after the fight kung masusugatan ba siya o di ba masasaktan sa bibig na niya kakaroon na injury, hindi niya pa nalalaman. So if ever na good condition naman, possible na pumasok sa ganung plano. Okay. So, ang sabi dito, syempre may laban si Luber ngayon. So, yung nagsabi dyan, matanda. Again, guys, yung laban niya dito, set up lang yan for a big fight. So, delikado pa rin, labado si Kenneth Luber, pero this is a setup for a big fight. Ito yung, yung naalala nyo nung binibigyan si Casimero ng medyo hindi masyado kilala. That was supposed to be a setup for a big fight. Pag mga ganitong laban, guys, talagang dapat magpakita ka ng magpakita ka ng highlight reel. Hindi pwedeng yung parang hirap ka. Okay? So, kailangan niya manalo dito. That's why lamang talaga siya dito sa laban na ito. Okay? Tapos yung October na next fight niya, tapos December, depende pa daw kung masusugatan niya, depende sa condition niya. So, pero syempre, pag matalo, walang December fight. Pero yun po yung plano.
So, yung plano niya kay Kenneth Luber, mas maliwanag. Kapag si Kenneth Luber ang kailangan lang ipanalo. 'Di ba? Nag-gets niyo po ba ibig sabihin ko dito? Mas maliwanag yung plano niya kay Kenneth Luber kasi iba talaga si Jerry Magawa. Last question, sir, for me. Kameda has signed 2 of the star of the Philippines. Casimiro, very popular. And then Lover. What is his plan for Filipino? Does he plan to sign up more Filipino boxers? How does he want to grow in the Philippines? もうカシメロが今亀田プロモーションね、今はね。で次は両がね。でその次は亀田プロモーションの考えはフィリピンどんどんこんなカシメロとラバーに続けてないとかどんどん育てていくプランはありますか？あるよ。いっぱい選手いっぱいいたら、いっぱい教えてほしい。逆に皆さんから教えてほしい。この選手強い。この選手どう？いっぱい教えてほしい。So syempre, aside from Casimero at kay Llober, within you people, yung mga nakakilala ng mga magagaling at potential na boxer here in the Philippines. So syempre, mas maganda ilalapit sa kanya or para makita niya kung talagang potential, bakit hindi bigyan ng chance for the Filipino. Hindi nyo na ako may tatanong. Pati yung mga crew niya, ng mga mahilig siya sa Pilipino, sa Japan. Kasi ako niya. Okay. So nag-usap na rin kami dito ni Kameda. So parang isa na rin ako sa tutulong dito sa mag-scout dito sa Pilipinas na mga potential talent po sa Kameda Promotions. So tutulungan natin sila makadiscover po ng mga Filipino boxers na ipalaban sa Kameda Promotions. The reason of that is simply lang kasi naman, syempre, mas malaki kikitain talaga pag lumaban po sa Japan. So, kung may kakilala kayo na pwede, hindi po pwedeng palakasan dito. Kailangan ako sa akin, kailangan mapanood ko rin mismo yung boksingero. At syempre, kailangan makita natin na lumaban din muna dito sa Pilipinas. Hindi po yan yung kailangan syempre meron ng naipakita. So, tingnan natin guys ha. At siguro kahit yung mga baguhan pag talagang nakita natin na magaling. Kasi sa dami ko pong nakikita na boksingero, parang may idea naman ako kung sino talaga yung malakas. Sino talaga yung may potential pag naalagaan eh. Marami kasing may mga potential pero hindi naaalagaan ng ayos. Hindi nabibigay ng magandang pathways. So, yung mga ganito po, mas maganda kasi marami po nabibigay ng oportunidad. So, asahan nyo po na si Pauco Sports po, si Pau Salud po, isa po sa tutulong na mas mapalagana po natin ang boxing. So, kailangan ko mag-aral talaga ng Japanese din, no? Sa tingin ko, pag nag-aral ako ng Japanese, dadami opportunity ko sa Japan, no? Domo arigatou gozaimasu. Hai. Anata no namae wa Pauro desu. Let's see what we can do. But tayo po talaga guys, sa mga tunay na nakakilala sa akin, alam ko hate lang ako ng iba dyan dahil sa pagkikriticize ko kay Casimero, but we're all for the love of the sports lang, and the truthfulness. So, Okay. may sa Pilipino, may tiwala siya magagaling, pati mga trainer. Recently, sinasabi ni Casimero sa social media na aakit siya ng featherweight division. May posibilidad kaya na magkatapat yung kapatid niya si Tomoki tapos si John Riel sa featherweight if ever na aakit si Casimero? カシメロが上がったらウェイトはね、なんか兄弟友達さんとあれはファイトはなるんですか？それも可能性はある。可能性そうですか。可能性は十分にある。Kung gano'n ang mangyayari, pwede rin mag-abot o magtapat kung paano. Kasi syempre, sa business, di みん ba? なカシメロ Syempre, 面白い。 Yeah, pwede maglaban-laban yung mga yun. 楽しい。青ロさんそういうものをプロモーターとして作っていく。
Okay. Iniisip niya wala nang problema yun. Kasi siyempre, this is entertainment. Kahit kapatid niya isa, tapos yung isa ay boxer niya. Eh, kung masaya naman na pag pinagtapat mo at mag-ano ng good business and entertainment, bakit hindi? Gusto niya yun, masaya siya. Sir, follow up. So, it's not yet over for Tomoki. May posibilidad ba na kailan siya? Okay, so ang sinabi niya dito, posible daw na maglaban-laban sina Luis Neri, yung kapatid niya si Cameda. Kasi kung gusto naman daw ng tao, if it's nag-make sense ng business, then okay daw. So walang problema. So yan, posible talaga. Gaya ng sinabi ko, posible talaga niya makalaban yung kapatid eh. Baka hingi ng kapatid, di ba? Tapos maganda yung ano nila. Ang tawag dito? Marami pong nag-request ng laban, di pwede. Teka lang ha, magama na tayo. Yes, boss, happy lang, boss Pao, salud. Oh yeah, salamat. Salamat po, po sa translator, kahit hirap siya sa pinipilit niya mag-translate kasi yung ibang words po sa idea niya, hehe. At okay po. Baka featherweight din, di kayaning timbang number 1. Yeah, pero si Koki sinabi kanina Reb na parang mas gusto niya ata sa super band daw mwede. Parang di ka tiwa-tiwala ang translator mo pa. Hindi ko translator yan. Translator ni Koki yan. Baka pag motorway kita kasi pag nanalo. Sikat eh. Magaling talaga si Jason kasi pinapakain niya ng mga bagong kapatid niya. Tapos, guys, ano naman, iwasan na po natin yung masyadong ganyan. Kawawa naman din yung mama. Yung toxic doon na lang sa kabila. Wag na dito sa channel. Sa atin, okay lang, konting lang. Pero, anyway, tuloy natin to. Balik sa loob ng professional ring, kailan magkakambak si Tomoki Kambo? Tomoki Kameda Kambo ko kimatero kahit sika kare no kikita yo ともきはカムバックする。 comeback するすぐですかカムバックする。まだわからないけど、もしかしたら12月。 itong December pagkaまだわからないけど、もしかしたら。 Okay, pero Kameda, come back. maybe pa lang yun Maybe. pagka medyo possible na walang problem makakambak yan コンディション、 December コンディション、コンディション。 body ちょっ condition と怪我もあるからね。ちょっと怪我もあるからね。 medyo meron pa siyang だからコンディションで、グッドコンディションだったら試合はあるよ。ファイトするファイト。 So Tomoki ay kalimbawang agad na yung problem niya about, hindi naman ganun kalala, pero yung condition niya, pagka agad-agad yan, agad ng fight, mag-sked ka. Okay. Thank you so much. Okay. Alright guys, so that is my interview. Actually, may mga ilang pang usapan din kami na off the cam. And I want to say thank you domo arigato, Koki Kameda, for allowing us, and mabait sa personal naman si Koki. Si Tomoki pala, yan, may injury pa daw. Salamat Joey, Joey Alforte. There was a few more conversation that I had with the translator, konting joke. So, sabi ko nga kay do sa translator, sabihin niya kay Koki na, kasi nandun si SB na ako, best friend, medyo hindi kami magka-okay ni Casimero. But, very professional at saka talagang parang naintindihan niya yung entertainment factor of the sports. Hindi naman katulad ng mga ibang mga tao yan dito sa Pilipinas na akala mo talaga parang magkakasakitan eh. So, but in general po, si Kenneth Lober at saka si Casimero, I think si Koki Kameda may plano talaga dito. Ang kay Kenneth Lober, maliwanag na in-explain din naman to sa atin ni Jerry Peñalosa na ito pong laban niya kay Luis Concepcion bukas. Kung sakaling malampasan niya ito at sa tingin ko malalampasan niya ito, emphatically exclamation point sa tingin ko lang may magandang knockout kasi mismo siya no? Ako, natutuwa ako sa mga ganyang boksingero. Tatandaan nyo guys, ganito ayaw ko ng mayabang at ayaw ko ng bastos sa labas ng ring at sa totoong buhay. Pero yung nagsho-show ng confidence, ng angasan sa kanyang kalaban, that's fine.
Kasi gano'n naman talaga yung entertainment factor ng boxing. Kaya nga nakuha yan si ano eh, si si Kenneth Leber ng Kameda eh. Ang problema yung bastos ka, tas ano yun ang ayaw ko. So, yun ang problema talaga. At yung media, let the media do their part. Let the bloggers be bloggers. No? So, sa akin yun lang naman. So, ang plano, pag nanalo siya dito, October, potentially gets a title eliminator. And you know what's next after a title eliminator? A championship fight. So, it depends now kung depende sa mga kalaban niya sa October, kung may panalo niya, kung magkaroon siya ng injury, kung ano man. But probably next is IBF World Title. Yun yung plano. Now, again, a plan is different from what could happen. So, pwede pong ano, no? Pwede pong magbago yan. Yun. Galing po ako sa Japan. Marunong din po ako mag-Nihongo. Counting na Daihatsu. So, welcome po. Ayan. Okay. Konnichiwa. Salamat. So, para naman kay Casimero, grabe din si Casimero, no? Ito yung boxer na sa Japan talagang inaalagaan siya pati siya tinetrain. Usually, wala nang pakialam yung promoter sa training, yung manager na. Kagaya nito kay Kenneth Leber, yung manager niya bahala sa training. Nagets mo? Pero ito, biruin mo baka padala siya sa Japan, padala siya sa Kyrgyzstan para makipag-sparring doon. Kasi parang kulang siya ng sparring dito sa Pilipinas kung sino-sino lang eh. So gastos ba yan ng ano? Gastos na naman ba yan ng promoter niya? So mahal talaga siya ng promoter niya kung ginagastosan siya. So, yun lang masasabi ko. But in short, testingin pa daw si Casimero because gusto niya malaman kung paano mag-training, gusto niya malaman kung ano yung kondisyon, yung stamina ni General Casimero. And that, again, that is with all honesty naman based sa pagkaka-interpret. So, yun po yung sinabi dyan ni Koki Kameda. Okay? So, sana po ay naliwanagan kayo, no, na masyado tayong hype at I do honestly feel as well that si Casimero po kailangan na manalo dito sa sunod na laban niya. Sa aking palagay po, si Casimero, this could be his last opportunity, no, sa big fight, no. This could be his last opportunity. So kaya naman sana po ako'y pinagdadasal ko na maging